Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Walang pag-aalinlangang yumuko ang ating bida at magalang na ginamit ang kanyang isang kamay upang pormal na magbigay-pugay sa mismong pinuno ng Iron Tower Hall. Malinaw na nakilala niya ang dambuhalang lalaki na nasa kanyang harapan kaya hindi na siya nag-atubili pang magpakita ng nararapat na respeto. Dahil sa mabilis na pagkilalang iyon ay isang malakas at umaalingaw-ngaw na halakhak ang masiglang pinakawala ng Iron Tower Hall Master. Sa kanyang alaala ay malinaw na bumalik ang nakaraan kung saan ang mismong pinunong ito ang nagsilbing pormal na hurado noong finals ng kanilang nakaraang sparring tournament. Agad na kinamusta ng dambuhalang guro ang ating bida at masayang inusisa kung nagamit ba nito ng maayos ang pambihirang Hashou na personal niyang iniabot bilang gantimpala noong araw na iyon. Kalmadong sumagot ang ating bida at magalang na kinumpirma na sadyang napakabisa ng espiritual na gamot na kanyang natanggap. Matapos ang pormal na pagsagot ay bigla na lamang lumapit ang Iron Tower Hall Master at ginamit ang kanyang isang kamay upang mahigpit na kapitan ang balikat at braso ng ating bida. Bahagyang nagtaka ang ating bida sa biglaang kilos na ito ngunit nanatili siyang tahimik habang sinusuri ng dambuhalang pinuno ang kanyang katawan. Habang seryosong kinakapa ang kalamnan ng kanyang kaharap ay inamin ng Iron Tower Hall Master sa kanyang sarili na napansin na niya ang kahinaang ito noong huli silang magkita, ngunit ngayong direktang nahawakan na niya ang pisikal na pangangatawan ng ating bida ay tuluyan niyang napatunayan na sadyang mas malala pa pala ang kondisyon nito kaysa sa kanyang inaasahan. Malalim na tinitigan ng Iron Tower Hall Master ang ating bida at pormal niyang pinuna na mas maliit ang katawan nito kumpara sa mga karaniwang disipulo na kasing edad niya. Sa isipan ng Iron Tower Hall Master ay malinaw na bumalik ang nakakagulat na eksena kung saan walang kahirap-hirap na nagpakawala ng pambihirang sining ng espada ang ating bida gamit lamang ang isang kamay. Dahil sa alaalang iyon ay hindi niya lubos maisip kung paano nagawang magpakita ng ganoon katinding husay sa pakikipaglaban ng isang taong may ganoong kaliit at kainang pangangatawan. Matapos ang malalim na pagsusuri ay tuluyan na niyang binitawan ang ating bida at kalmadong nagtanong kung ano ba talaga ang sadya nito sa kanyang bulwagan. Formal at direktang sumagot ang ating bida na pumunta siya roon upang humingi ng seryosong payo tungkol sa pagsasanay sa external arts. Bahagyang kumunat ang noo ng Iron Tower Hall Master at napahawak sa kanyang baba dahil sa matinding pagtataka. Seryoso niyang tiningnan ang kanyang kaharap bago magtanong kung nakita ba nito ang kanyang mga naglalakihang disipulo habang naglalakad papasok sa bulwagan. Isang maaliwalas na ngiti ang sumili sa mukha ng ating bida habang inaalala ang mga dambuhalang disipulo na kanyang nakita kanina. Kalmado siyang sumagot na malinaw na niyang naiintindihan ngayon kung bakit ang Iron Tower Hall ang pormal na kinikilalang may pinakamalakas na sining ng external art sa buong hanay ng tatlong pinakamalalakas na bulwagan. Dahil sa mabilis na pagkaunawang iyon ay naging seryoso ang ekspresyon ng Iron Tower Hall Master at sinabing mas mapapabilis ang kanilang usapan. Tahasan niyang inamin na napanood niya mismo ang husay sa espada ng ating bida noong nakaraang placement test. Taglay ang malalim at direktang boses ay pormal niyang pinuna na hanggang sa sandaling ito ay ang natural na talento lamang nito ang nagbigay daan upang patuloy itong lumakas ng hindi man lang nakakaranas ng tunay at matinding paghihirap sa pisikal na pagsasanay. Habang patuloy silang naglalakad ay kalmadong iniunat ng Iron Tower Hall Master ang kanyang isang kamay upang ituro ang hanay ng mga butak na disipulo na nagpapakapagod sa kanilang matinding ensayo. Seryoso niyang ipinaliwanag sa ating bida na ang sining ng external arts ay hindi kailanman maaaring makabisado kung aasa lamang sa likas na talento. Idinugtong niya na nangangailangan ito ng walang katapusang tiyaga at bawat patak ng pawis na nagmumula sa walang humpay na pagsisikap. Upang lalong idiin ang bigat ng kanyang mga salita ay tahasan niyang inamin ang katotohanan tungkol sa malupit na pamantayan ng kanilang lugar. Malinaw niyang ibinahagi na marami ng disipulo ang tuluyang sumuko at tumakbo palayo matapos mabigang tiisin ang hindi makataong tindi ng kanilang mismong pagsasanay. Biglang napahinto sa paglalakad ang ating bida nang magbitiw ng isang mabigat na hamon ang kanyang dambuhalang kaharap. Taglay ang nakakaintimidang presensya ay tahasan siyang tinanong ng Iron Tower Hall Master kung kakayanin ba niyang sumabay sa kanilang malupit na pagsasanay sa external arts nang hindi tuluyang sumusuko. Sa eksaktong sandaling iyon ay mas lalong naging seryoso ang ekspresyon ng ating bida habang malalim na tinatanggap sa kanyang isipan na walang madaling paraan upang tunay na lumakas.
mahigpit niyang kinuyam ang kanyang isang kamao at buong tapang na inamin sa sarili na handa siyang tiisin ang kahit anong hirap kung ito talaga ang magiging susi sa kanyang pag-unlad. Kalmado ngunit bakas ang nag-aalab na determinasyon ay direkta siyang tumingin sa mismong pinuno at matatag na idineklara na paninindigan niya ang desisyong ito hanggang sa huli. Mabilis na humakbang paakyat sa entablado ang Iron Tower Hallmaster at ginamit ang kanyang isang kamay upang tuluyang haborin ang kanyang panlabas na kasuotan. Kasabay ng pagbagsak ng damit ay bumungad ang kanyang dambuhala at botok na likuran na agad naglabas ng isang mabigat na pressure sa buong paligid. Taglay ang umuugong at nakakaintimidang presensya ay malakas niyang inutos sa ating bida na umakyat na rin sa itaas. Seryoso ang kanyang boses habang tahasan niyang idinedeklara na mismong siya ang direktang susubok kung hanggang saan talaga aabot ang determinasyon nito. Bilang tugon sa direktang hamon ay kalmadong ginamit ng ating bida ang kanyang isang kamay upang dahan-daang haborin ang kanyang pang-itaas na kasuotan. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang damit sa likuran ay tuluyang lumitaw ang kanyang payat na pangangatawan na sadyang malayong-malayo sa dambuhalang anyo ng mga disipulo sa paligid. Sa kabila ng kapansin-pansing pisikal na agwat na iyon ay nanatiling seryoso ang kanyang mukha habang mahigpit na nakahawak sa kanyang kahoy na espada, matikas siyang nakatayo sa kanyang pwesto bilang malinaw na tanda na handang-handa na siyang harapin ang matinding pagsubok na inilatag ng Iron Tower Hallmaster. Habang seryosong pinagmamasdan ng payat na pangangatawan ng kanyang kaharap ay tahasan ng inamin ng Iron Tower Hallmaster na inaasahan na niya ang bagay na ito ngunit sadyang malala pa rin talaga ang kondisyon ng ating bida. Muli siyang napaisip kung paano nagawang magpakawala ng ganoong katinding puwersa sa espada ng isang taong may ganoon kainang katawan lalo na at mas payat pa ito noong nakaraang paligsahan. Matapos ang malalim na pagsusuri ay kalmado niyang ipinahayag na kailangang pag-aralan ng ating bida ang kanyang sariling pamamaraan ng pagsasanay sa external arts. Nang marinig ang hindi inaasahang alok na iyon ay nanatiling seryoso ang ekspresyon ng ating bida sa kanyang kinatatayuan, taglay ang kuryosidad ay direktang inusisa niya ang Iron Tower Hallmaster kung isang pambihirang personal na martial art ba ang balak nitong ituro sa kanya. Isang malaking ngiti ang sumili sa mukha ng Iron Tower Hallmaster habang buong pagmamalaking ibinabaluktot ang kanyang naglalakihang mga kalamnan. Sa halip na sumang-ayon ay kalmado niyang nilinaw sa ating bida na hindi niya kailanman maituturing na isang simpleng personal na martial art ang pamamaraang kanyang ituturo. Mas naging seryoso ang tono ng dambuhalang pinuno habang ipinapaliwanag na habang mas lumalalim ang pag-aaral sa pisikal na katawan ng tao ay mas lalo lamang nagiging komplikado ang mismong limitasyon nito. Tahasan niyang inamin na sadyang imposible itong maipaliwanag ng maayos kung aasa lamang sa puro salita dahil marami na sa kanyang mga disipulo ang nagkamali ng intindi. Bilang patunay ay ibinahagi niya ang mga nakaraang pagkakataon kung saan nauuwi lamang sa matinding pinsala sa sariling katawan ang maling pag-unawa sa kanilang seryosong pagsasanay. Upang maiwasan ang mga ganitong mapanganib na aksidente ay matatag na idineklara ng Iron Tower Hallmaster ang kanyang pangunahing solusyon. Habang direktang nakatingin sa ating bida ay sinabi niya na ang aktwal at pisikal na pagtuturo ng harapan ang kaysa isang susi upang tuluyang makabisado ang kanilang pambihirang sining ng external arts. Patuloy na nagpaliwanag ang Iron Tower Hallmaster at tahasang inamin na mayroon naman siyang mga disipulo na sapat ang galing upang magturo ng mga pangunahing kaalaman, ngunit kalmado rin niyang nilinaw na kulang pa rin ang kakayahan ng mga ito pagdating sa mas malalim at seryosong antas ng pagsasanay kaya kinakailangan na siya na mismo ang gumawa nito. Habang nagsasalita ang pinuno ay tahimik lamang na nakikinig sa paligid ang ilang mga disipulo na halatang bahagyang pinagpawisan sa bigat ng sitwasyon. Kasunod ng mga salitang iyon ay biglang nagbago ang atmosfera ng seryosong ibaling ng Iron Tower Hallmaster ang kanyang atensyon pabalik sa ating bida. Walang anumang babala ay malakas niyang inihakbang ang kanyang paa pababa sa lupa upang gamitin ang rock-treading heavy steps na lumikha ng matinding puwersa pasulong. Isang malakas na sigaw ang pinakawala ng dambuhalang guro habang direkta nitong hinahamon ang ating bida na ipakita ang tunay nitong tatag sa laban. Sa mismong pagtalon niya sa hangin ay isang nakapangangilabot na atake ang kanyang inilabas na tinatawag na Iron Fist of the Heavens. Binalot ng umaapaw at gininto ang enerhiya ang malaking kamao ng Iron Tower Hallmaster habang mabilis itong bumubulusok pababa, agad namang umatras ang ating bida upang lumikha ng distansya at mahigpit na hinawakan ang kanyang espada gamit lamang ang kanyang isang kamay bilang paghahanda sa paparating na matinding salpukan. Mahigpit na kinuyam ng Iron Tower Hallmaster ang kanyang naglalakihang kamao na agad binalot ng isang nakakapasong gininto ang enerhiya.
walang pag-aatubili siyang sumugod pababa at malakas na isinigaw ang kanyang ikalawang atake na tinatawag na rock-crushing piercing strike. Pabilis ng pabilis ang pagbulusok ng dambuhalang atake kaya bahagyang nanlaki ang mga mata ng ating bida. Sa kanyang isipan ay napamura siya at mabilis na napagtanto na kung sasaluhin niya ng direkta ang puwersang ito ay siguradong may mababaling buto sa kanyang manipis na pangangatawan. Sa kabila ng matinding panganib ay wala siyang ibang pagpipilian kundi mabilis na ipihit ang kanyang espada gamit ang kanyang isang kamay upang gawing harang. Sa eksaktong sandaling iyon ay malakas na bumagsak ang nag-aapoy na kamao ng Iron Tower Hallmaster sa sandata ng ating bida na lumikha ng isang nakakabinging salpukan at matinding pagsabog ng enerhiya sa buong paligid. Matagumpay na nasangga ng ating bida ang nakakapanindig balahibong atake gamit lamang ang kanyang isang kamay na mahigpit na nakahawak sa espada, bahagya. Siyang pinagpawisan habang ramdam na ramdam ang matinding panginginig ng kanyang buong braso dahil sa hindi inaasahang bigat ng salpukan. Sa kanyang isipan ay mabilis niyang napagtanto na ang puwersang kanyang sinalo ay tila ba isang dambuhalang bakal na maso imbes na isang simpleng kamao. Agad namang nakilala ng Iron Tower Hallmaster ang pambihirang depensa na ipinakita ng kanyang kaharap. Dahan-dahan niyang dinilaan ang kanyang labi habang masayang tinukoy na ang ginamit na porma ay walang iba kundi ang sikat na remote cloud layered wall stance. Kasunod nito ay lalong nagliyab ang ginintoang enerhiya sa paligid ng dambuhalang pinuno at isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang malakas na isinisigaw ang kanyang matinding pananibik na tila ba nakatikim siya ng isang napakasarap at kastiya siyang labanan. Sa isipan ng ating bida ay bahagya siyang napamura dahil hindi man lang siya binigyan ng Iron Tower Hallmaster ng sapat na pagkakataon upang maayos ang kanyang paghinga. Bago pa man siya makabawi ay muli na namang nagpakawala ng isang nag-aapoy at napakalakas na suntok ang dambuhalang guro na bumasag sa hangin. Mabilis na itinaas ng ating bida ang kanyang espada gamit ang kanyang isang kamay upang suluhin ang paparating na atake ngunit isang matinding puwersa ang yumanig sa paligid ng tuluyang magsalpukan ang dalawa. Dahil sa sobrang bigat ng impact ay walang awang tumilapon ang ating bida at nagpaikot-ikot sa ere bago tuluyang bumagsak at dumausdas ng malayo sa lupa, habang pilit na binabalanse ang kanyang sarili ay malalim niyang inisip na kung hindi dahil sa matibay na prinsipyo ng remote cloud layered wall stance ay paniguradong nawasak na ang kanyang hawak na sandata. Sa eksaktong sandaling iyon ay malinaw na pumasok sa kanyang isipan na hindi kailanman uubra ang isang direktang matigas na atake o depensa laban sa ganoong klaseng hindi makataong lakas. Habang humihingal at pinagpawisan ay mabilis na tumakbo sa isipan ng ating bida na hindi niya maaaring bigyan ng kahit anong puwang ang kanyang kaharap upang muling makapaglabas ng atake. Dahil sa matinding banta ay buong tapang siyang sumugod pasulong at ginamit ang kanyang isang kamay upang mabilis na iunde ang kanyang espada na nababalot ng asol na enerhiya, layunin niyang makabawi at agad na makapagpakawala ng isang direktang ganting salakay upang tuluyang mapigilan ang momentum ng dambuhalang guro. Ngunit isang malakas na tunog ng nagkikis-kisang bakal ang umalangaw sa paligid ng tumama ang kanyang patalim sa mismong braso ng Iron Tower Hallmaster. Sa halip na masugatan ay isang nakapangangilabot ng ngiti lamang ang isinukli ng pinuno habang walang kahirap-hirap nitong sinangga ang atake gamit lamang ang kanyang sariling balat at naglalakihang kalamnan, nang inig ang kamay ng ating bida at bakas ang matinding pagkabigla sa kanyang mukha habang malalim niyang napagtanto na ang kanyang kaharap ay hindi lamang bihasa sa external arts kundi isang tunay na halimaw na nagtataglay ng perpektong proteksyon sa pisikal na katawan. Isang malaking ngiti ang sumili sa mukha ng Iron Tower Hallmaster habang masiglang iniikot-ikot ang kanyang naglalakihang mga braso upang mag-inat, taglay ang malakas na boses ay masaya niyang pinuri ang pambihirang kalidad ng espada na hawak ng ating bida. Samantala ay kalmado namang nakatayo ang ating bida at mahigpit na nakahawak sa kanyang sandata gamit lamang ang kanyang isang kamay habang palihim na nagtataka sa kanyang isipan kung iyon na ba ang lahat ng ibubuga ng dambuhalang guro. Ngunit hindi pa man siya nakakabuo ng kumpiyansa ay biglang nagbago ang atmosfera. Walang anumang babala ay malakas na sumigaw ang Iron Tower Hallmaster na muli silang magsisimula kasabay ng isang napakabilis at mabigat na paghakbang pasulong. Yumanig ang hangin sa paligid ng dambuhalang pinuno habang inihahanda nito ang panibagong salakay na tila ba walang balak magbigay ng kahit anong pahinga. Agad namang pinagpawisan ang ating bida habang mabilis na ibinababa ang kanyang espada upang patatagin ang kanyang depensa, bakas ang matinding tensyon sa kanyang mukha habang salubong ang mga kilay na nakatingin sa paparating na panganib.
Sa eksaktong sandaling iyon ay isang malinaw at nakakakilabot na katotohanan ang tumama sa kanyang isipan na ang lahat ng hirap na kanyang naranasan kanina ay simula pa lamang ng malaimpyernong pagsasanay na ito. Umalangaw-ngaw ang sunod-sunod at malalakas na salpukan sa buong bulwagan kasabay ng walang humpay na pagsigaw ng Iron Tower Hallmaster na muling ulitin ang laban. Paulit-ulit na nagkaroon ng matitinding pagsabog ng enerhiya na nagpalipad ng mga alikabok sa hangin, tuloy-tuloy na lumipas ang oras hanggang sa tuluyang magkulay kahel ang kalangitan ngunit hindi pa rin tumitigil ang walang awang pag-atake ng dambuhalang guro laban sa ating bida na patuloy na gumagamit ng kanyang isang kamay upang salagin ang bawat nakakamatay na hampas. Sa hindi kalayuan ay seryoso lamang na nakatayo ang grupo ng mga butak na disipulo upang saksihan ang malaimpyernong pagsasanay na nangyayari sa kanilang harapan. Bakas ang matinding pagkabigla sa mukha ng isa sa kanila na hindi na naiwasang magtanong sa kanyang mga kasama kung umabot na ba sa humigit kumulang 50 magkakasunod na palitan ng atake ang naganap sa pagitan ng dalawa. Hindi makapaniwala ang mga disipulo habang patuloy na pinapanood ang matinding pagtitiis ng ating bida. Tahasan nilang inamin sa isa't isa na hindi ito isang ordinaryong tao dahil halos wala ng sinuman sa kanilang hanay ang kakayaning tagalan ang ganoon kabigat na parusa. Bakas ang labis na paghanga sa kanilang mga boses dahil sa pambihirang determinasyon na patuloy nitong ipinapakita sa kabila ng malinaw na panghihina. Samantala ay ramdam na ang matinding pagod ng ating bida na walang tigil sa paghingal habang nakasandal ang bigat ng kanyang buong katawan sa espadang mahigpit niyang hawak gamit lamang ang kanyang isang kamay, basang-basa na siya ng pawis ngunit nananatili pa rin siyang nakatayo at walang balak sumuko. Nang makita ang sagad na limitasyon ng kanyang kaharap ay seryosong tiningnan ng Iron Tower Hallmaster ang ating bida. Isang nakapangangilabot na ngiti ang dahan-daang sumilay sa kanyang mukha habang malakas na pinapatunog ang mga buto sa kanyang naglalakihang kamao, taglay ang nagbabantang presensya ay kalmado ngunit seryoso siyang nagtanong kung oras na ba upang tuluyan na niyang tapusin ang labanang ito. Walang pag-aalinlangang inipon ng Iron Tower Hallmaster ang kanyang nag-aapoy na enerhiya upang tuluyang pakawalan ang kanyang ika-6 na atake na tinatawag na Crushing Wave, isang nakakabinging pagsabog ang yumanig sa buong paligid kasabay ng matinding pagkawasak ng lupa kung saan nagliparan ang mga malalaking bato dahil sa walang awang puwersang inilabas ng dambuhalang guro. Kasunod ng pagkawasak na iyon ay mabilis na sumugod pasulong ang Iron Tower Hallmaster taglay ang kanyang dambuhalang kamao na binalot ng nakakapasong apoy, bakas ang matinding determinasyon sa kanyang mukha habang ibinubuhos ang lahat ng kanyang lakas para sa isang pinal at nakakamatay na salpukan. Walang awang bumubulusok pababa ang nag-aapoy at dambuhalang kamao ng Iron Tower Hallmaster patungo sa kinaroroonan ng ating bida. Sa kabila ng kanyang matinding panghihina ay pilit na pinanatili ng ating bida ang kanyang balanse habang mahigpit na nakahawak sa kanyang espada gamit lamang ang kanyang isang kamay bilang suporta. Nang masaksihan ang nakakakilabot na eksenang ito ay binalot ng matinding kaba at takot ang mga nanunood na disipulo, bakas ang gulat at pag-aalala sa kanilang mga mukha habang iniisip na tuluyan ng naubos ang lakas ng ating bida at siguradong magtatamo ito ng napakalalang pinsala kung direktang tatamaan ng ganoon kabigat na salakay. Sa kabila ng pangangamba ng mga nakapaligid ay dahan-daang iniangat ng ating bida ang kanyang mukha na basang-basa ng pawis, habang mabigat at walang tigil ang kanyang paghingal ay isang napakatalam na tingin ang lumahistro sa kanyang mga mata. Malinaw na makikita sa kanyang matapang na ekspresyon ng isang hindi matitinag na determinasyon na nagpapatunay na kahit umabot na siya sa kanyang sagad na limitasyon ay hinding-hindi siya atras o susuko sa labang ito.